kinasana ng Department of Health ang kanilang mga ospital sa Metro Manila para saluhin ang mga hindi po naaasikasong mga pasyente sa emergency room ng Philippine General Hospital. Sa harap nito, pinapayo naman ng DOH ang publiko na tumawag muna sa kanilang mga ospital bago isugod ang kanilang mga pasyente. Karagdagang detalye sa live report ni Marilyn Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, dahil nga sa dami ng mga pasyente lumagsa sa kanila nito mga nakaraang araw, hindi na muna tumatanggap ng pasyente maliban na lamang kung kritikal ang emergency room ng Philippine General Hospital dito sa lungsod ng Maynila. Nakaantabay na ang 20 ospital ng Department of Health sa National Capital Region para umalalay sa mga pasyente mula sa Philippine General Hospital. Una rito sa isang anunsyo, sinabi ng PGH na naabot na ng kanilang emergency room ang kapasidad nito dahil sa dami ng mga pasyenteng dumarating. Ganito rin po ang nangyari noong Marso. Sa pakikipagtulungan ng UPPGH at ng DOH, naiayos naman po natin ang sitwasyon. Sa video na ito makikita na hanggang sa lobby ng emergency room ng ospital, may mga pasyente na rin. Ang ibang bantay nasa labas naman naghihintay. Dahil rito, pinayuhan ng mga pasyente na maghanap muna ng ibang ospital. Nananatili naman umanong bukas ang emergency room ng PGH para sa mga critical na pasyente. Narito naman ang listahan ng mga DOH hospital. Payo naman ang DOH, tumawag muna bago dalhin ang pasyente. Tumawag po muna kung kakayanin bago magdala ng pasyente sa DOH Metro Manila Center for Health Development, ang ating regional office, sa mobile numbers 0956 175-3710 o kaya sa 0920-251-1800. Ang bed capacity ng emergency room ng PGH ay hanggang 75 lamang, pero nito mga nakarang araw ay umabot daw sa 300 ang kanilang pasyente na 400% na ito ng capacity ng kanilang emergency room. Ilang sa mga dahilan na nakitang surge ng mga pasyente dahil sa pagdagsa ng mga pasyente na dahil sa infectious diseases kagaya na ng leptospirosis at pneumonia, at tumaas din daw yung mga kaso ng stroke at komplikasyon mula sa ibang sakit kagaya ng diabetes at kidney disease. Tiniyak naman ng pamunuan ng PGH na kumikilos na sila at nagpupulong yung kanilang mga departamento para ma-accommodate yung mga pasyente mula sa ER at nang mapaluwag ito para muli silang makatanggap ng iba pang mga pasyente. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, Mads, ulitin ko lang, bagamat we flashed yung, yung ibang mga ospital, listahan ng mga ospital kung saan pwedeng isugod, no? Para hindi na sa PGH dadalhin for emergency mga pasyente. Saan matatagpuan yung listahan na yan? Just in case they missed it. 20 DOH at mga government-owned and controlled hospitals sa NCR. Saan matatagpuan yung listahan na yan? Yes, para sa mga kababayan natin, pwede silang mag-check sa official Facebook page ng Department of Health dahil nakapost doon lahat ng listahan ng mga ospital, maging yung mga numero na pwede nilang tawagan. Although, bagamat binanggit mo nga kung critical talaga, no, at ang pinakamalapit na pagamutan ay PGH, tatanggap pa rin sa emergency room basta't yung critical ang kondisyon. Yes, tama ka dyan, Ali. Oo, kung hindi naman, lumipat na lang sila sa ibang ospital, yung pinakamalapit dito sa sa PGH sa Maynila. Mads, last question ko na lang. Paano kasi alam mo naman, ang Philippine General Hospital, dinadayo ng mga kababayan natin yan mula sa probinsya Paano yan? Yes, Ali, kaya kung nanggaling sa probinsya, ang pinapayo ng DOH sa mga doktor na nag-a-assist sa pasyente kung ito ay kinakailangan. Halimbawa, naghahanap ng malaking ospital, may mga ibinigay silang numero, kagaya na lang nung nabanggit natin kanina, na pwede nilang tawagan muna kung saan pwedeng dalhin na ospital itong pasyente kung sakasakali na hindi ito pwedeng i-accommodate sa PGH. Okay, so pagkatapos po ng live broadcast natin, maaari niyong balikan yun para makuhanan nyo ng screenshot yung mga telepono bilang na binanggit po kanina para tawagan ninyo para makakuha ng impormasyon. Maraming salamat, Mads Moratillo, nag-uulat live.